Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, Amer from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 16 to 22, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, tingnan natin energy mo. Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran, nasa inyo pa rin ang pagbabago ng buhay. Okay, energy mo. Ba, may dalawang tao. Okay, energy mo is may mga exciting, may mga exciting plan ako na nakita sa iba or makakaramdam ka na excitement by this week sa iba sa inyo. Maaring sa iba naman sa inyo is may mas bata sa inyo na magkakaroon ka ng problema sa kanya. Or pwede kang ma-stress sa kanya or may struggle dun sa point na yon, pwedeng ganon. Or magkakaroon ka ng struggle or stress or problem sa mga plano mo na gusto mong umpisahan o pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa karelasyon mo, or with someone. May mga ganon ako nakikita sa'yo. Yan. Ang nakita ko rin sa'yo is you feeling burden. Parang handun din sa sitwasyon na may mga may panimula ka naman actually, no? Dito sa nakita ko dito. Magkakaroon ka daw ng interest sa mga bagong bagay o bagong sitwasyon. Pwedeng in a new love life, pwede sa isang tao, pwedeng kung ano man yan na plano. Yan. Yung iba sa inyo is magti-taking a risk ka or you jump to your fashion. Iba dito outgoing to. Yan, may mga outgoing situation, may mga playful situation. Yan, nakikita ko sa'yo. Tingnan natin parating sa'yo. Or maybe handin yung something creativity. Ano parating kay Libra? Okay. Ano po yun? Okay. Okay. Ang nakikita ko sa'yo, parating sa'yo is may mga kasiyahan na magaganap sa'yo. May mga kasiyahan, there's a positivity happen o makakaramdam ka ng kasiyahan sa nakikita ko dito. May parating rin sa'yo, may tao dito na magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Or ikaw ang magbibigay ng kasiyahan sa kanya. Or, nahandun yung makakaramdam ka ng pagmamahal o pagpapahalaga sa isang tao. Pwedeng bago ito, pwedeng iba sa inyo is ito yung tao na connected sa'yo. Pwedeng nanay mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng kapatid mo. O pwedeng anak mo din, or pamangkin man yan, o nakakabatang kapatid. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Basta may ganun. Makakaramdam ka na pagmamahal or you feeling worth. Ganyan. Magpapahalaga. And then parating din sa'yo, may mga unexpected ako na nakikita sa'yo na iba dito may papasok na pera sa'yo. Sa iba naman sa'yo may mga unexpected na sitwasyon na magkakaroon ka ng disappointment. Ganyan. Mga intense sa iba. Sa iba naman mga unexpected na depression
Or maybe handun yung separation, aalisin mo yung sarili mo or someone. Pwedeng ganon. Or there's a division situation, pwedeng ganon. Halimbawa sa trabaho, unexpected nasa isang linya ka, tapos mapupunta ka bigla sa kabilang linya. Pwedeng ganon. O kaya, pang umaga ka, pang gabi, mapupunta ka sa ibang parte. Basta may mga, example ko lang yun yan, example ko lang siya. Unexpected din ako nakita na you feeling hopeless sa iba dito sa conflict o hindi pagkakaintindihan, unhappy situation ako nakikita. Sa iba hindi naman lahat. Sa iba naman sa inyo is, may babae na ko-connect sa'yo na maaring itong babae na to is mas may edad sa'yo. Yan. Maaring kakausapin ka niya or basta may connection sa isang babae na mas may edad sa'yo. Sa iba naman sa inyo is nahadun ka sa sitwasyon mo na parang there's a situation na you want to recover or andun yung sitwasyon na gusto mong maisaayos or umaasa ka na magkaroon ng kaayusan or maging maayos yun or andun yung manifestation sa mga bagay na pagbabago. Kasiyahan, abundance is coming, material success is coming, increase also is coming sa nakikita ko dito. May mga manifestation, siguro within the 3 to 19, 3 days, 3 weeks, 3 months, or maybe 19 days, 19 weeks man yan, or months, ang tagal months. Merong mga sitwasyon na magbabago sa buhay mo. Maganda siya. Maganda ang mangyayari sa'yo. Ay, ba't ito? Ano ang dapat iwasan niya? So, iba may mga new communication ako na nakita sa'yo. May mga makikilala ka raw na bago. New idea is coming. New creativity. New project is coming. New creation, actions. Opportunity is coming din. So, nakita ko sa iba sa inyo. Ano to? May nagmamanifest na na babuntis o may mabubuntis or may mga anak or yun nga, manifesting na pregnancy, parang gano'n. So, iba dito buntis or mga anak or maaari mayroon kang tao na connected na may nabuntis siya or manganganak siya or mabubuntis siya. Dapat iwasan. O may nag-aasam. Diba? Inaasam niya yun. Dapat iwasan po. Wala, yun na naman siya. Okay. Dapat mong iwasan. After the sacrificing of life, there's a new beginning happen and good news and achievement, fulfillment coming sa buhay mo Mapanalo Sa iba sa inyo ganon. May third party. Yung nagsisinungaling. May mga frustration, you're trapped, stuck, you're focusing to a difficult or a painful situation. May problema ka ata sa pera or sa trabaho. Frustration sa lovers meron din. Sa mga tao na nakadikit sa'yo. May mga unexpected ako na nakikita sa'yo. There's a revelation. May kaka-frustrate mo. May ikakashock mo. May ikabibigla mo. Diba dito problema to? Dapat mong iwasan yung hindi mo mahalin at pahalagahan yung sarili mo. Iwasan mong maghintay ka lang. No? Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng mga bagong plano, bagong strategy, or mga bagong pananaw sa kinabukasan. Don't take a pause or basabaan mo rin ang pasensya mo. Iwasan mo yung mga tao na reverse nung sinabi ko, no? O yung kabaliktaran nung sinabi ko. May mga iwasan mo is not to accept
yung mga bagay-bagay in life. No, iwasan mo. Siguro magkaroon na pagpapabaya sa sarili mo. When it comes sa'yo, sa sarili mo. Sa katawan mo, sa iniinom mo, sa kinakain mo. Don't be stagnant. Iwasan mo maging bitter o yung mga taong bitter. Okay lang maging makasarili o sakim as long as ikagaganda ng buhay mo yun, di ba? Huwag kang iwasan mo maging tamad or mga taong tamad, irresponsible, mga taong hindi ka pinapahalagahan. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mong ma-fulfill or ma-achieve. Yan, ma-frustrate, iwasan mo rin. Tingnan natin ang love mo. Ipapasok na pera sa'yo. Kamusta po ang love niya? Love sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man siya. Love ni Libra po. Aba, panalo. Ganun. Ganun lang. Ay, bakit ba dalawa to? Isa lang po, universe. Love. Okay. So, ba dito kasamaan mo to sa trabaho? Okay, when it comes sa love, kung kayo is ay iba dito father figure. Iba dito father figure. Pwedeng boss, pwedeng magulang, pwedeng kung karelasyon mo is mas matanda sa'yo, ganyan. Kung kayo is nakahiwalay nitong taon na to, kasi nagkaroon na talaga magulo no? Nagkaroon ng gulo, nag-away na rin talaga totally ang nakita ko dito. Yun, maaring handun na rin yung point na nagkaroon na ng mga samaan ng loob, no? Sa relasyon na ito. Biglaan lang din siguro iba, no? Parang biglaang may nalaman ka sa kanya o nashock ka na hindi ka natuwa sa kanya sa nakikita ko dito na maaring iba sa inyo is pinagsabay yung relasyon na ito sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na nagkaroon ng malaking pagpapasya pagdating sa relationship. Pero ang nakikita kasi, isa sa inyo is still holding pa rin yung relationship na ito. No, hindi niya alam kung tatawagan niya ba, ite-text ko ba, kakausapin ko ba. Andun yung point na yon sa nakikita ko dito. Still waiting. No, or may hinihintay pa rin siya. Andun yung sinasabi niya na gusto kanya kausapin or maybe this is you na naghihintay siya on and off yung action nitong taon na to. Ang dami niyang questioning na naka sa isip niya, no? Maybe this is you or siya, want to be stable yung relationship. Gusto niya ng harmony or nandun siya na nagkakaroon siya ng pagsiself or nagkakaroon siya ng pag-evaluate in this relationship sa mga bagay-bagay na naganap in the past. Yun na nakikita ko dito. And then kung kayo naman is in relationship, maaari na hindi kasi, minsan siguro natural na hindi talaga kayo nagkakasundo, hindi talaga nag-aaway talaga, no? May mga disagreement na nagaganap. Mataas din kasi yung ego ng isa, maaring ganun. Maaring isa rin kasi sarili niya lang di iniisip niya. Kumbaga, siguro na handun yung point na pwedeng pabigla-bigla din ang sinasabi, hindi pinag-iisipan, no? Maaring ganun. O bigla-bigla nagdedesisyon. Yun. Kaya nagkakaroon din ng mga dissatisfaction. Nagkakaroon kasi ng rejection no? May rejection situation ako na nakikita dito sa situation. O nagkakaroon ng jangling sa relationship. Maaari kung hindi naman kayo nag-away, may isa sa inyo is may kinikim-kim na sama ng loob. Yun na nakikita ko dito. Maaring isa sa inyo matampuhin. Diba? May stress na pinagdadaanan ba't may dalawang tao? Dalawa tao mo? O maaring sa iba dito is dalawa yung naging tao o may dalawang tao. Kung wala naman kayong third party, pwedeng iba sa inyo, same sex kayo nito. Sa iba. Kaya dalawa yung tao nakita ko. Same sex yung iba dito. Pero ang nakikita ko ito, napapaamo yung isa, no? Siguro mahaba yung PC ng isa sa inyo. Pareho naman kayo na still holding Yun nga lang, syempre,
iiwasan na may mga nagkakaroon talaga ng changes when it comes sa relationship. Natural yun. Pero sana wag dumating yung point na magkaroon ng hiwalayan sa iba. As long as magkaroon lang kayo ng understanding. Nandun naman yung love at pagpapahalaga ng bawat isa, no? Kumbaga, be open, no? Para hindi talaga totally na mawasak yung relationship. Hindi naman kailangan na ikaw yung tama, ako yung tama. Hindi naman kailangan na yun eh. Pagdating sa relasyon. Kasi sa isang relasyon, walang tama o mali as long as nakakaintindihan kayo. Pero, ay, iba na yung nagte-third party. Ay, nako po, iba na yun. Bambuhin mo na. Ay, joke. Ganun, ate. So, iba dito, ano yan? Kapatid mo o kaya kasamaan mo sa trabaho. Yung mga ganyan. Yung sinabi ko. Yung, iba doon, connected doon. Pwedeng anak mo rin. Hindi lang sa relasyon. Kasi love is love. Love is love. Baka this week magkaroon ka ng kaaway o may makakasagutan ka o may taong magagalit sa'yo. Anak, baba mo na. Bango ng anak ko. Nagkakaroon ng mga exciting plan this time. Sa nakikita ko dito, maaari may mga plano or there's a plan for something. No, sa nakita ko, nagkakaroon nga lang ng, it's more on plan lang. It's more on plan. Yan, siguro may mga outgoing plan, maaaring ganun. May mga situation na piniprepare, o may mga sitwasyon na want to discover, may mga, or nagkakaroon ka na ano, parang you don't know how to proceed pa rin. Sa iba sa inyo. Mag-action ka ba or hindi? Magde-decide to stay or go? Iba dito, it's more on expansion. No? Sa iba sa inyo, baka nagkakaroon ng expansion situation. Ang dalawa talaga yung tao mo. Yun na nakikita ko sa inyo dito. Nagkakaroon ng anticipation situation. Iba dito, dalawa yung partnership eh, no? Isang ano kayo, yung iba dito, ang layo ng edad nyo. Nito. Yung iba sa inyo ha, hindi naman lahat. Yun nakikita ko dito. Or maaring kung may third party, yung kabilang part o sa yung part, magkalayo yung edad. As in, malayo. Universe, explain mo nga sa akin to. May gusto mag-apology. Ano po yun? Palagi ito lumalabas sa akin. May revelation na magaganap. Ano po yun, Universe? Alam mo, ang daming tao. Ang daming tao ko nakikita sa'yo. O, diba? May tao na naman. Tao na naman. Sa iba dito ay syempre magkakaroon ng mga ano, kasi sabi ko nga 'di ba, may mga exciting situation ako nakikita sa iyo. Yan, may mga gathering, joy, collaboration, celebration, yan. Maaari may mga magchi-chill-chill after 3 days, 3 weeks, 3 months. Yan, may mga situation na magkakaroon kayo ng collab or happy gathering, pupunta ka o may mga pupuntahan o magchi-chill-chill, no? Yan, maaaring magko-coffee kayo, kakain kayo sa labas, or hindi man sa labas, maaaring handang yung situation na magkakainan lang, ganyan. Magkakaroon ng mga little party, little celebration, little excitement, ganyan. Sa iba sa inyo. Ingat ka, kasi makakaramdam ka raw ng sakit ng ulo o masakit ang paa mo, or may mararamdaman kang pagod or hirap, stress, anxiety. Yung iba sa inyo, magtulog kayo pag may time ha, kasi parang kulang yung iba sa tulog, or pagising-gising kayo sa gabi. Or pwede rin night shift kayo. Ano to, Universe?
Ay, naku po. Baluga. Alam mo, may tao dito na kung tutuusin dito sa nakita ko, kung ano ipapakita mo sa kanya, yun din na ipapakita niya sa'yo. Sa iba naman sa inyo is may tao dito na hoping hindi ikaw parang bahala na. Sabi niya, bahala na. Kung wala siyang nararamdaman sa akin, okay lang, bahala na. Basta ako, okay lang. Parang ganun. Basta ako, care ako sa kanya. Parang nahando sa point na to yung tao na to. Nahando sa point na yun, no? And then, may tao na, actually, may tao dito na, may taong makikipag-usap ka o may taong kakausapin kanya pero nawawala ng interes. May tao dito na wala ring feelings halimbawa, gusto ko kausapin, pero hindi ako interesado na kausapin kita. O hindi ako interesado sa'yo na magkabati tayo or parang wag muna ngayon, para siguro nandun sa point. Yun na nakita ko. Or maybe this is you or siya. May ganun ako nakikita dito. Parang bahala na. Kung magkakasundo kami, magkakaisa uli kayo muli, bahala na. Parang nandun sa point. Okay. May tao na gustong mangako muli sa'yo, Libra. May reconciliation ako na nakita sa'yo dito. May tao na gusto uling mangako sa'yo. And then, gusto niya ng forgiveness at gusto niyang mag-heal itong relationship na ito. Gusto niya kausapin ka. Gusto niya ng open communication. Gusto niya ulit ng commitment or connection sa'yo. Sa nakikita ko dito. Yun nga. Gusto niya ulit na iparamdam sa'yo yung feelings niya dito sa'yo. Want to be stable. I want to give effort and hard work na dito sa sitwasyon na ito. Naiisip ka niya na yung sitwasyon na nagkakaroon siya ng pagsisisi or maybe this is you, nagkakaroon ka ng regret or there's a failure situation, nagkakaroon ka ng pag-isolate or someone is nag-isolate, nahahatak ng nakaraan, humihingi ng tulong sa iba, I still missing you, still reminiscing the past. May tao o may makapag-communicate sa'yo na maaring anak mo, kapatid mo, karelasyon mo, nahihingi sa'yo ng tulong or tutulungan mo. Dahil may pinagdadaanan siyang hirap o stress sa buhay. Patay tayo dyan. May pagbibigay din ng payo, maaring ikaw ang magpapayo or may taong magpapayo. Na nakita kong travel sa'yo. Universe. Nabi ko na nga, Sabi ko na nga ba, may taong narcissist. Being narcissist kasi is hindi lang siya lovers, pwedeng yung kapatid mo, narcissist, pwedeng yung kasamahan mo sa trabaho is narcissist, pwedeng ikaw, narcissist. Basta, there's a person na narcissist. Itong tao na to, pag ginusto niya, gusto niya lang. Pag hindi ka nagbigay, wala ka rin. Yun na nakita ko. Or hindi mo siya inintindi, wala ka sa kanya. Kung hindi mo siya sasakyan, wala ka rin sa kanya. May tao ko nakikita ganun dito Yan. May tao na gusto niya kanyang kausapin kasi mahihilingin siya sa'yo. Gusto niyang makamit ito, sabi niya gano'n. Ay, panalo May tao dito na moody, may pagtatampo, may taong over-emotional or magdadrama, ganyan, exaggerated, mapangling lang, or itong tao na to is hindi siya makatotohanan, o huwag kang maniwala. Inano na ginard na Pero nasa inyo yun, kung gusto nyo maniwala kayo.
It's up to you kasi buhay nyo naman yan. Basta gawin yung positive yan. Nasa inyo yan. Paano mo yan, a-apply sa buhay mo itong reading natin. Eh kung hindi ka kung hindi mo siya i-apply sa'yo, edi magyayari nga sa'yo yan. Mapipigilan naman yan eh. Nasa sa'yo yun. O, di ba? Ha ha ha, may tao dito. Ano lang sure ka? May tao dito. Sabi ko sa'yo, di ba, may taong, kung sa love yun, may tao dito hindi kanya love. It's more on lush. S-E-X lang ang gusto niya sa'yo. Or maybe this is you, ha? Yan, may taong makasarili, sakim, mga bagay na hindi siya sinasabi sa'yo, may pagbabackstab. There's a person na nagkakaroon ng option. Or you are in an option situation. Or inilagay mo yung sarili mo, or ikaw ang naglalagay ng sarili mo in a option. Paano ba yun? Tama ba yung Tagalog ko? Tama ba yung pag-explain ko? Halimbawa, ikaw meron ka, pero nagjowa ka pa rin. O, diba? Yun. Parang naglagay ka ng option sa buhay mo. Kasi you enjoying your life. Pwedeng gano'n. It's up to you. Ingat ka lang din kasi ang nakikita ko sa'yo dito is, iba is may pananakit ng likod. Yan. Maraming mananakit sa'yo. There's a pain situation ako na nakikita sa'yo. Magkakaroon ng mga dissatisfaction, rejection situation, may mga bagay na naiisipin mo or hindi yung magsisiyasat ka eh. May pagsisiyasat na magaganap, maghahanap ka ng katotohanan or tama ba, ganun ba, ganito ganyan. Andun ka sa point na yun. Dapat pang gawin, ganyan. Thinking about something. New rin ako nakita sa'yo. Arigato namaste, God bless.